2 Corinthians 4:8. We are hard-pressed on every side, but not crushed. Perplexed, but not in despair. Maraming suliranin, maraming pressure na nagmumula sa iba't ibang dako, pero hindi naman tayo nagkakadurog-durog. Tayo kuminsan ay naguguluhan, pero hindi tayo nawawalan ng pag-asa. Problems. Maraming problema ang mga tao. Minsan sunod-sunod, sabay-sabay, sapin-sapin. Ano ang maaaring matutunan mula sa salita ng Diyos tungkol sa pagharap sa mga problema ng buhay? What to do with problems? Ano nga ba ang pwede at dapat gawin? Unang-una, accept problems as parts of life. Dapat tanggapin na ang buhay talaga may kakambal na mga problema. Ganyan talaga ang buhay. Ecclesiastes 1:8, all things are wearisome, more than one can say. Nakakapagod ang napakaraming mga bagay at yan ang katotohanan sa buhay. But it's very important to look up to Jesus. John 16:33, in this world you will have trouble, sabi ni Jesus, but take heart, cheer up, I have overcome the world. Huwag kayong magtaka kung kayo'y datnan ng mga problema, pero pasiglahin nyo ang inyong mga sarili, palakasin nyo yung mga loob, kasi napagtagumpayan ko na, sabi ni Jesus, ang sandaigdigan at ang lahat ng mga suliranin, kadiliman, kabangitan, at mga kasakitan ng daigdig. Pag may problema, dapat ang sagot natin, naturally. Mas hindi natural na walang problema. Dahil yun talaga ang naging kakambal ng buhay, lalo na ang tao ay nawalay sa Diyos. But do not worry. Pag may problema, huwag atupagin ang mag-alala. Kasi walang nakakalutas ng suliranin sa pag-aalala. By worrying, you don't change a thing, you can only make things worse. Luke 21:14, make up your mind not to worry. Magpasya kayo na huwag maging balisa. Huwag mag-alala. It's a decision. It's a choice. As you can see, make up your mind. It's imperative. Isang utos, ibig sabihin, do